Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon ay magsisimula na tayo sa ating online worship service sa pamamagitan ng pagpupuri at pag-awit sa Panginoon.
Ngayon po ay sama-sama tayong manalangin at manalangin tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan sa buong linggong ito at gayon din ng patnubay ng Holy Spirit at ng katagumpayan ng ating worship program. Kaya sabay-sabay po tayong tumawag ng 3 beses na Panginoon. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Muli kami po, Panginoon, ay nasa iyong harapan upang humandang magpuri at magpasalamat sa iyo. Nawa, Panginoon, sa oras nito, Holy Spirit at ng iyong banal na presensya ang manguna sa amin. Nawa, Panginoon, linisin mo po ang aming puso, ang aming isip dahil gusto namin na maglingkod sa iyo, gusto namin na magpupuri sa iyo, gusto namin ang aming puso ay maging handa sa pagkikinig ng salita at ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, patnubayan niyo po kaming lahat ng mga MPC member, sa lahat ng mga nasa tahanan. O Lord, Holy Spirit, touch mo na maging matagumpay ang aming worship program. Hanggang ito'y matapos ay maging kalugod-lugod sa iyo ang aming pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Himna ng Basis. Para sa ating responsive reading, number 5. Dinggin mo, O Panginoon, pagka ako'y sumigaw ng aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo. Ang iyong mukha, Panginoon, ay hanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong likod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo, huwag mo akong itakwil. Oo, bagaman o Diyos ng aking kaligtasan. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway, sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin at nagsisihinga ng kabagsikan. Ako sana'y ng lupaypay, kundi ko pinaniwalang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Tayo pong lahat. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen.
Ngayon naman, sumasampalataya, sabay-sabay po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa katuluan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. 9:54. Ang aking pag-asalubong na nakasalig kay Jesus at ang dugo niya gumanap sa aking salay pamugan. Si Kristo ang sangligan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit tanasin ko'y hirap, biyaya niya laging sapat. Pag lumagsa ang pagsugo, ang tatawag ay si Jesus. Si Kristo ang sangligan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulungban, siya ang aking kaaliwan. At pag ako'y nalulubog, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sangligan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Pagprotekta'y hinipan ng at pagdating niya ang badya. Tayo nawa'y masumpungan, tabanan niyang maangkanglan. Si Kristo ang sangligan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amang Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Ito'y Sunday worship kung kaya kami po ay naririto upang ikaw ay handugan ng papuri, handugan ng pasasalamat. Panginoon, nais namin na ikaw ay papurihan, nais namin ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung kaya linisin mo po ang aming puso, linisin mo po ang aming isip, Panginoon, upang kami maging banal sa iyong harapan sa oras na ito. Nawa, Panginoon, lahat po ng mga hadlang na ginagawa ng dyablo upang kami tuksuhin, nawa ito'y maging matagumpay, ito'y lagi naming labanan sa pangalan ni Jesus. Kaya sa umagang ito, Panginoon, Holy Spirit, ikaw ang mamuna sa amin, ikaw ang kumilos sa amin sa aming pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng aming mga kapatiran, nawa bigyan po ng kalakasan, kalusugan, karunungan, kapangyarihan, upang ang mga salita mo araw-araw ay aming may sa buhay, Panginoon. Gayon din ang magbabahagi ng mabuting balita. Sa kanyang pagpapahayag, bigyan niyo po siya ng karunungan. Ikaw po ang magsalita sa kanya na ito'y magmumula sa iyo, Panginoon, upang lahat ng mga makikinig ng mga kapatid namin, ito'y kanilang maunawaang lubusan at may sa buhay araw-araw at magbulay-bulayan ang mga salita mo. Panginoon, gayon din dalangin namin ang aming bansang Pilipinas na hanggang ngayon ay mahirap, maraming pagsubok, lahat ng mga mamamayang Pilipino, maging sa aming presidente,
maging sa mga dumating na mga bagyo. Patuloy mo, O Lord, iligtas ang aming bansa. Lahat ng mga tao ay ito'y pagkakataon na lumapit sa iyo, kung kaya kami ay nananalangin. Mahabag po kayo, O Panginoon, sa aming bansa, maging sa mga biktima ng coronavirus, sa lahat ng mga naapektuhan, hindi lamang pisikal, kundi maging pinansyal at spiritual, Panginoon. Iligtas mo po ang aming bansang Pilipinas sa lahat ng mga namumuno dito, maging sa mga frontliners, Panginoon, nawa ikaw ang magbigay ng kagalingan, magbigay ng kalutasan, solusyon, gamot para sa COVID na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo rin pong palakasin ang lahat ng mga mananampalataya sa mga MPC, mga daughter church, na patuloy, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay at sentro sa pananampalataya, na hindi kami maghina anuman pong dumating na mga tukso, kundi lalo pa po kaming lumakas at tumibay sa pagtitiwala sa iyo. Panginoon, nawa sa aming pagsambang ito ay maging katanggap-tanggap hanggang matapos ito ay maging matagumpay, at lahat kami ay magagalak at masaya sapagkat meron kaming pagsamba at meron kaming salita ng Diyos sa aming mga puso. Muli ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating scripture reading sa Matthew chapter 25 verse 1 hanggang 4. Basahin po nating sabay-sabay. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Tatapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Amen. At ngayon po, ang tema sa umagang ito ay maghanda ng langis para sa kaharian ng langit na ibabahagi ni Missionary Annalisa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sabihin nga po natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God bless you. God bless you. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen. Ngayon, sa umagang ito, ang tema ay maghanda ng langis para sa kaharian ng langit. Ito sa Mateo chapter 25 verse 1 hanggang 13. Ang kaharian ng langit ay talinhaga ng 10 dalaga na nagdala ng bawat isang ilawan at langis at upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay matatalino. Ito ang kultura ng mga Hudyo na prosesyon ng kasal sa gabi. At naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal na ipinahiwatig na ito'y si Hesukristo, at ang mga dalaga ay inantok at nakatulog sa paghihintay sa lalaking ikakasal. Ngayon ating unawain ang sentensya or passage at kung paano ang paghahanda upang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya una po sa ating mensahe, dapat maghanda ng langis na pananampalataya. Sa verse 4, datapwat ang matatalino ay nangdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Ang langis sa ilawan ay nangangahulugan na pananampalataya na may gawa at nabubuhay sa pananampalataya. Dahil ang langis ay gumagawa ng ilaw. Ito'y sa pamagitang langis, ito'y magkakaroon ng ilaw. Kaya ang matatalinong mga dalaga, ang 5 matalinong dalaga ay mayroong extra o sobra na langis na nangangahulugan na sila'y mayroong puno ng pananampalataya. Kaya hanggang sa ang lalaking ikakasal ay pumunta sa piging ng kasalan. Kaya kailangan nila na puno ng langis. Katulad nito, ang mga mananampalataya ay dapat na maghanda ng langis na pananampalataya.
upang salubungin ang nabuhay na si Hesukristo. Amen? Amen. Ang mga mangmang naman ng mga dalaga ay mayroon din na 5 mangmang na mga dalaga na naghanda ng ilawan, ngunit walang ekstrang langis. Kung kaya, sila'y humingi ng langis sa 5 matatalino, ngunit hindi sila binigyan nito. At kung kaya, sila'y humingi ng langis. Habang sa kanilang pagbili, dumating ang lalaking ikakasal at sila ay hindi nakapasok sa kasalan. Ano ang kahulugan na maghanda ng ilawan at mayroong ekstrang langis? Ito ay nangangahulugan na kumpletong paghahanda sa pagbabalik ni Hesukristo. Kaya sabi po sa Revelation chapter 19 verse 9, at sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ito'y sa Revelation kung saan ito'y ikakasal ng Kordero. Ito'y si Hesukristo. Kung kaya ang mga inanyayahan ay kasama niya at kasalo niya sa kasalan. Kaya apply po natin una sa ating mensahe. Ngayon, ano ang dapat nating ihanda? Tama, bilang Kristiyano, dapat tayong maghanda ng ilawan at ekstrang langis para sa emergency. Ibig sabihin, ay dapat tayong mayroong puno ng pananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi natin alam kung kailan babalik si Hesukristo. Kaya upang mapanatili natin ang ating pananampalataya, ito'y sa pamamagitan lagi ng salita ng Biblia. Laging maghanda habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Hesukristo. Bagaman mayroon tayong mahirap na sitwasyon dahil sa COVID-19. Ngunit bilang Kristiyano, dapat tayo'y maging handa na malakas na pananampalataya para sa kumpleto ng kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Amen. Amen. Pangalawa, para sa kaharian ng langit, mangmang na mga dalaga ay kulang ng langis na pananampalataya. Kanina, ito'y maghanda ng langis na pananampalataya. Sa pangalawa, ito'y mangmang na mga dalaga ay kulang ng langis ng pananampalataya. Ayon sa verse 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Ang langis ay nangangahulugan na pananampalataya. Kulang ng langis ay nangangahulugan na kulang ng pananampalataya. Kung kaya, sila ay naghanda ng kulang na langis dahil sila ay kulang ng pananampalataya at pag-iisip. Bakit kulang sila ng langis? Dahil sila ay may kulang na pag-iisip o kalahating isip at walang sakripisyong pag-iisip. Kaya sila ay may kulang na langis. Pangalawa, dahil wala silang tiwala sa pangako ni Hesukristo. Kaya sa verse 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Kaya balik tayo sa story na kung saan ang mga mangmang na dalaga, meron silang ilawan, ngunit wala silang ekstrang langis. Ito'y kulang. Kaya mahinang isip o walang isip dahil sa hindi nila alam kailan darating ang lalaking ikakasal. Kaya nagbigay ng pangako si Jesus sa atin sa John 14 verse 1 and 3. Ano yung pangako ng Panginoon? Huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon,
kayo naman ay dumuon. Ito'y pangako ni Hesukristo. Halimbawa, sa Biblia, ito'y kulang ng pananampalataya. Ito'y asawa ni Lot. Ayon sa Genesis chapter 19 verse 26, datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Alam natin ito'y babala ng Diyos sa Sodom at Gomora na sinabi ng mga anghel na sila ay umalis at huwag nang lilingon. Pero itong asawa ni Lot ay lumingon. Siya ay naligtas kasama ni Lot at kanyang pamilya, ngunit hindi naging kumpleto ang kaligtasan dahil sa kulang ng pananampalataya. Wala siyang katiyakan ng pananampalataya tungkol sa kaligtasan kung kaya siya ay lumingon. Pangalawang halimbawa, ang mga Israelita nang sila'y nasa ilang, ayon sa Exodus chapter 32 verse 24. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay magalis, na anupat kanilang ibinigay sa akin, at aking inihagis sa apoy, at lumabas ang buyang ito. Ito yung ginawa ng mga Israelita habang sila'y nasa ilang, nang si Moises ay nasa bundok at si Aaron ang naiwan sa mga Israelita at sila'y gumawa ng Diyos-Diyosan. Sila ay kulang ng pananampalataya sa ilang, ito'y mga Israelita. Kaya sila'y gumawa ng Diyos-Diyosan na buyan at hindi sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Ang kulang ng langis ay nangangahulugan ng kulang na pananampalataya at hindi sila maaring maligtas at hindi maaring pumasok sa kaharian ng langit. Kaya apply po natin, anong pagkakaiba ng mangmang at matatalinong dalaga? Ang mangmang ay mayroong ilawan, ngunit kulang na langis. Ito ay nangangahulugan na mayroon siyang pananampalataya, ngunit wala silang katiyakan ng pananampalataya. Kaya, hindi sila maaring pumasok sa kaharian ng langit. Ngayon, sa generation ng pandemic COVID-19, maraming mga Kristiyano ay nagkukulang ng langis. Ibig sabihin ay kulang ng pananampalataya. Kaya, hindi maaring makapasok sa kaharian ng langit. Napakahalaga ang mayroong pananampalataya at namumuhay sa pananampalataya na may pagsamba at pagbabasa ng Biblia kay Hesukristo. Amen? Amen. At pangatlo, ito'y mangagpuyat kayo ayon sa verse 13. Mangagpuyat kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Katulad nito, ang mga dalaga, ito'y meron silang dalang ilawan at langis. Ang matatalinong dalaga ay nakapasok sa kasalan. Pero ang mangmang na dalaga, ito'y hindi sila nakapasok sa kasalan. Kaya sinabi sa last verse na mangagpuyat kayo. Ang mangagpuyat ay nangangahulugan na gawa na totoo na pananampalataya at may laging pag-asa sa pagbabalik ni Hesukristo. Dahil ito ang kanyang totoong pangako at dakilang misyon ng Diyos sa kaharian ng langit. Halimbawa, si Pedro ay may pananampalataya na mangagpuyat mula sa natutulog na pananampalataya. Ito'y sa Matthew chapter 26, verse 40 and 41. Sinasabi rito, at lumapit siya sa mga lagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, ano, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Verse 41, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kaya si Pedro ay natutulog habang mananalangin kasama ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus, dahil sa kulang sa pisikal, ito ay nangangahulugan na
espiritual na pananampalataya ni Pedro ay hindi napagtagumpayan ang pisikal na kondisyon. Ibig sabihin ito'y kahinaan ng laman. Sapagkat ang espiritual na pananampalataya ay kulang. Ngunit nang tumanggap si Pedro ng Espiritu Santo, si Pedro ay hindi na natutulog na pananampalataya, kundi siya ay naging martir sa Roma. Bakit dapat tayong mga puyat na pananampalataya? Ito'y dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Jesucristo. Kaya lagi tayong mga puyat at maging handa upang makita si Jesucristo. Amen? Amen. Pangalawa, dahil sabi ni Jesus na siya ay darating na katulad ng magnanakaw sa gabi. Kaya sabi ng Panginoon, bakit kailangan natin magpuyat? Dahil si Jesus ay darating na katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Sabi sa unang Thessalonica 5:2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nagkakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Kaya apply po natin sa ating buhay. Ngayon, sa pangatlong mensahe, kailangan nating magpuyat na pananampalataya dahil mayroong mga tukso sa sanlibutan at sa mga pisikal na mga bagay at masamang sitwasyon. Kaya para sa ating pananampalataya, tayo'y magpuyat na gaya ng pananalangin lagi sa unang Thessalonica 5:17, lagi tayong manalangin, pagsamba at maging saksi sa mabuting balita. Amen? Amen. Kaya sa ating conclusion, tinuro sa ating ni Jesus ang makapasok sa langit, kaharian ng langit, na katulad ng matatalinong dalaga. Sila ay puno ng langis, katulad nito, kailangan natin ng puno ng pananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dapat tayong magpuyat sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik si Jesucristo, na tulad ng pagdating ng isang magnanakaw at para sa kumpleto ng kaligtasan. Lagi tayong manalangin at basahin ang Biblia at pagiging mataman sa pagsamba, bagamat mayroon tayong mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng COVID-19 pandemic, bilang matatalinong dalaga, tayo ay magpuyat sa pananalangin at humingi ng karunungan ng Espiritu Santo, patnubay ng Espiritu Santo, dahil sumasampalataya tayo sa binigay na pangako sa atin na panalangin. Sa Matthew 7:7, ano yung pangako na panalangin ni Jesus? Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo makasusupong, pumatok kayo at bubuksan ang pintuan para sa inyo. Kaya hanggang tayo ay makumpleto ng kaligtasan. Amen? Amen. Ngayon tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nakarinig ng mabuting balita. Panginoon, pagpalain po lahat ng aming mga kapatid, mga MPC, saan man sila, nasa bahay, kasama sa worship, physical, sa church, o sa abroad, o saan man maging sa trabaho. Panginoon, nawa laging maging handa. Ito'y kailangan ng punong-puno ng langis na pananampalataya. Bagamat po maraming pagsubok ng COVID-19, mga problema, mga tukso, kami laging maging magpuyat sa pananalangin, sa pananampalataya, hanggang ito'y aming mapagtagumpayan. Alam namin, sa pamagitan nito, O Lord, kami magtatagumpay. Nawa ang pananampalataya at ng Espiritu Santo ay patuloy na bumuhos sa bawat isa sa amin. At kami, O Lord, ay patuloy na sumunod sa iyong mga salita. Araw-araw, ang salita ng Diyos ang siyang magiging lakas namin sa aming pananampalataya. Maraming salamat po. Muli ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis. Sabi ng Panginoon, malinakala, ang lahat mo'y masanin sa aking
po sa salita ng Diyos na aming narinig. Salamat po sa langis na pananampalataya na dapat na lagi ay mayroon sa lahat ng mga kapatiran. Kung kaya patuloy mo pong pagpalain at palakasin ito. Nawa dalangin din po namin ang aming mga ikapu, ang aming mga thanksgiving o special offering. Nawa ito yung tanggapin sapagkat ito'y sa aming puso at pananampalataya at patuloy mo pong pagpalain lahat ng mga kapatid, anuman sila man ay may sakit, mahirap, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kagalingan, kalakasan at katagumpayan araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating announcement, let us continue to join live worship and children's Sunday school and prayer meeting. And meron po kayong prayer request, send po kayo ng prayer request sa MPC page. And then pray for church ministry and BMPC as sa ating mga missionary sa Korea. Pray for corona victim, president, and frontliners. Number 4, godly attitude for online service. And continue po tayo mag-send ng pictures every Sunday. And number 5, Bible reading and Bible quiz every Saturday, 8 a.m. hanggang 6 p.m. ang pagsubmit ng sagot. Kung kaya sa buong November na pong ito ay marami po na sana'y mag-join sa ating Bible quiz and Bible reading. Maraming salamat po. Hymnal number 1, Doxology. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang. Kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kami iyakin sa tuso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is touching us. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
See you next Friday prayer meeting.